Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Ay, malapit na ho yung eleksyon. Huwag niyo makakalimutan, ha? Yung bunyog ni Atty. Enzo Recto, mga boss. Tulong na natin sa kanya. Malapit na tayo mag 25,000 na magkakasama dito sa Mr. Sa Totoo Lang, di ba? Eh, yung mga kamag-anak niyo pa, at least makapagbigay tayo kay Atty. Enzo ng pinakamababa 50,000 na boto, okay na, di ba? Yung kagabi buti na lang mali ako. Kala ko may gagawing hindi maganda yung Wala. Hanggang gan lang. Bring him, ma'am. Wala ho yan. People power, hindi ho yan ng people power. Sa pamumuno ni Marcos Sr., matagal na ho yung mga ganyan na ibagsak. Marcos resign. Wala ho yan. Hindi ho yan. Siguro, pinapanood lang ni Presidente Marcos yan. Na yung mga pinagagawa niya mga gago na yan kahapon, mga zombie. Tumatawa lang siguro sila yan. Oo. At yung mga yan, mga bugok na yan, naghahanap lang ho ng sakit ng katawan. Asan sila ngayon? Baka hanggang ngayon, tulog pa yan . Yung mga nagsisigaw kahapon. Napuyat din ako dahil pinapanood ko . Lalo sa Davao, dami . Diba? Pero, ang butante ho ng Davao, milyon . Baka wala, sabihin mo na 300,000 yung nahakot na yun. Wala kayong gastos yan. Kumita dyan, sigurado kumita dyan mga friend. Mga coordinator niyan. Diba? Hindi kami bayad. Nasisigaw lang ako, natawa ako. Di lalong tanga kayo. Kung hindi pa kayo bayad, nagpapakatanga kayo talaga. Ay ko, masakit ang puso ko. Mga pre. Ito lang. Makatangahan yan. Hindi na kahihiya kayo sa buong mundo, hindi kayo nahihiya. Bagay, marami pa nakakalat sa ibang bansa ng mga tanga rin, di ba? Grabe yung tanganism virus, di ba? Walang problema . Puta, mantakay mo mga the best president ever. Puta, anak, ano yan? Tanginang yan. Baliw. Tignan nga itsura ng mga anak niyan, putris. Lalo yung baste. Puta, ang tattoo. Yung mukha na lang yata, walang tattoo. Hanggang leg, puro tattoo. Mga braso, lahat tattoo. Siguro buong katawan niyan tattoo. Puro tattoo. Mga anak, di ba? Yung si Kitty Duterte naman, ang tattoo dito. Roses dito sa may papunta suso yata. Yung si Sara naman sa may binte, laki. Ano ba yung mga nilikha na yan? Diyos Mariosip na wala akong ganyan na naging politician. Wala akong ganyan. Tignan niyo yung mga Marcos, tignan niyo, malilinis ang katawa, walang tattoo, di ba? Tsaka yan nga, may galang, paano, mga Marcos, may galang sa Diyos yan. Hindi ako Marcos, Leni Robredo ko. Pero yung mga ganyang klaseng Nakita niyo si Imelda Marcos, pag nakita ninyo yung bahay ni Imelda Marcos, ang dami yung malalaking santo. Dami. Religyosa, si Imelda. Di ba? Tsaka hindi yung ganyan kabastos ang bunganga ng Marcos. Pinis. Tignan niyo si Bongbong. Ibig sabihin, lumaki sila ng maayos. May takot sa magulang. Narinig niyo na ba si Bongbong nagmura? Hindi, di ba? Eto mga Duterte, wala. Pero may nakita ko mga pre na Bongbong. Ito sa TikTok to TikTok to. YouTube naman. Bongbong versus Duterte. Sino ang may sense? Sabi. No? Sino kaya umaano nito? Anyway, tanong lang naman. Pareha silang presidente dito mga friend. Panoorin nyo. Sino raw ang may sense? Kasi dito, parang dinipensahan ni Digong ang impeachment na ipinail kay BP Leni Robredo. May ipinail palang impeachment. Papa-impeach pala. Pero sinangga ni Digong. Pakinggan natin. Si Bongbong muna yata ang magsasalita rito Kasi si Bongbong, di ba,
ini-impeach din si Sara eh. Ni-impeach na nga, di ba? Oh, tingnan niyo sabi daw ni Bongbong. Oh, ito. Plano bilang Pangulo ng ating bansa para Ay. pakiusapan sila na Hindi ko na isaksak doon sa speaker eh. Ito, mas maganda pakinggan mga friend. Una si Bongbong tinatanong silang dalawa. Ngayong presidente si Bongbong at saka nung presidente si Digong. Pakinggan nyo. Sino ang may sense, sabi? kayong plano bilang Pangulo ng ating bansa para pakiusapan mo sila na huwag nang ituloy yung impeachment dahil baka abala nga naman po sa trabaho ng ating gobyerno at syempre sa buhay at pamumuhay ng ating mga kababayan. The Senate has no choice. The House has no choice. They have to do this now. Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't allow. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, lay off. Just stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because it keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. Kayo po, wala po ba kayong plano bilang Pangulo ng ating bansa para pakiusapan mo sila na huwag nang ituloy yung impeachment dahil baka abala nga naman po sa trabaho ng ating gobyerno at syempre sa buhay at pamumuhay ng ating mga kababayan? The Senate has no choice. The House has no choice. They have to do this now. Sir, may nagsampa Yan ho yan, mga friend. No? Kaya, ang thumbnail ko ay yun nga. Pinagtanggol ni Digong, si Leni. Ibig sabihin pala, mga friend, nung may nag-file din mala ng impeachment may nagplano rin pala na i-impeach si Leni Robredo nung sa Congress. Kasi pareha silang Vice President, di ba? Leni Robredo, saka si Sara Duterte. Diba? Bakit? Anong rason? Tama si Digong. Pinagtanggol niya si Leni Robredo tungkol sa nag-file ng impeachment. Ano nga rason para i-impeach si Leni Robredo? Anong rason ni Digong para kampihan niya yung magpapa-MP? Ewan ko, ang gulo nitong mga nitong mga TikTok na to, Ang gulo. Sino raw ang may sense? Bongbong versus Duterte, Bongbong versus Duterte. Kinumpara na si Bongbong at saka si Digong. Ikumpara mo naman si Leni Robredo at saka si Sara. Kayo na sumagot. Dapat bang ma-impeach si Leni Robredo? Kasi, sabi ni Digong, dahil sa binabatikos niya ako, hindi, wag. He's voted by the people. Pwede, wala namang inaano si BP Leni nun Anong he skip on. Sinasabi ni Leni na mali yung ginagawa mo sa pagpapatay sa war on drugs mo, di ba? Come to the point ka, nagginawa niya pa si Leni Robredo na drug czar. Pero sa linggo lang sabi siguro nung Michael yan, gago ka ba? Bakit mo anin yan? Yari tayo dyan. At tinanggal niya agad, kala niya hindi ka kukulin ni Leni Robredo yung appointment ng drug czar. Pinatawag na lahat yung mga general. Kinilabutan sila, tinanggal ulit ni Digong. At saka ba? Tanga naman ito, Si Bongbong daw parang hindi inawat itong Congress na impeachin minumura ni sino ba ang ka-impeach si Leni Robredo o si Sara Duterte? Si Leni Robredo hanggang bumaba sa pagka-vice Pangulo, wala ka narinig na isang nagsubmit na salin kompleto, walang ninakaw. Si Sara Duterte ngayon puro nakaw na yung lumalabas. Alangan naman saluhin pa ni Bongbong yan. Bukod tangi, pinagmumura pa siya. Di ba? Ay nako.
Ewan ko dito sa mga gumagawa nito. Marami yung ganitong TikTok eh. Mabalik tayo. Dito sa people power na kinakasan nitong mga ungas. Wala ho yan. Kulang sila sa elemento. Balikan nila. Kung kaya nilang kopyahin. Yung people power 1. Imahe po ng Birheng Maria ang laki-laki na kasama ang mga madre, pare, nagro-rosaryo, handa na silang mamatay, hahalang yung katawan nila sa tangke. Habang sila'y nagdadasal sa Birheng Maria. Kaya nga ho nagkaroon ng EDSA shrine, di ba? Kung ganyan lang daw, wala ho yan. Marcos Rizal, wala ho yan. Wala. Asa na sila ngayon? Wala yata ngayon magrarally, puyat. Tragis. Ay, nako. Gaya ng sabi ko, makinig tayo sa kwentuhan ni Justice Carpio tsaka ni Richard Hidarian, di ba? Justice Carpio interview end of the Duterte dynasty. Okay. Meron ho itong 59,000 views One day lang ho ito. Pero pinorward ko na po doon sa mas nakakatuwang tawa kasi ng tawa si Justice Carpio rito, mga friend. Kimo, di ba kaya hindi maintindihan to English eh. The Senate committee now, it will not really affect the trial in The Hague. But it will have an implication for the next. Yes, correct. Up to 9, if not 11 other people could also be within the crosshairs. I mean, hindi lang si Pebbles. Hindi lang si Bato de la Rosa. A couple of other people. Tingin ko minsan, Justice Bato de la Rosa ginamit ng pang-distract. Like, while everyone is looking at Bato, iba yung mga dinadampot. You're absolutely right. It will have an effect on the subsequent people who will be arrested or surrendered. So that is still a live issue as far as the other people to be arrested. No? And I think their names are there already in the warrant of arrest, but they were just redacted. The names were redacted. So we know that there are others who will be arrested. Ano pang redacted, di ba? You can see the length of the Tawa ng tawa si Justice Carpio rito, mga friend. Wait lang, parang kasya ba si ganito, ganyan? I mean, you could make some good bet, di ba? Sino itong mga redacted names? Yeah, exactly. That's what I'm saying, Justice. Tapos na. Basically, I was told by folks in The Hague, game over na for Digong. Do you buy that? Basically, game over na daw. Malaban na daw makauwi to or something. Yun na yung retirement na, basically. Do you think it's too optimistic for people to say that? Or rather, too realistic, yeah? Well, I agree with the VP Sara that it's very unlikely, highly improbable that former President Duterte could return here. Because even if he's acquitted, that will be 6 years from now. And at the earliest. Bigat. Maski pa ma-acquit si Duterte, 6 na taong pa ang bibilangin itong hearing na to. Dahil ganong katagal ang proseso na ito sa The Hague. Maski ma-acquit pa siya, 6 na taon pa. Di 86 na itong si, Oy, yung mga zombie, baka ngayon, magsalabat kayo. Sigurado na malat kayo. Nakasisigaw na, bring him home! Bring him home! Duterte! Walang utang na loob, Marcos resign! Tulog kayo, di ba? Bukas kaya, meron na naman kayo sisigaw. Pero, tignan ninyo, dadampot-damputin na lang kayo tuloy. Gawa kayo ng parang nagre-rebelde na kayo Kakasuhan na naman kayo. Shout out. Yusek Claire Castro. And he's 80 tomorrow, yeah. Yeah, and he will be 86. And with the kind of evidence and all of those admissions that he made, I think he will get convicted. No? And you're looking at what, 25 to 30 years, if ever? 30 years. 30 years minimum. But then, because of the gravity of the offense, he could be given life imprisonment. Well, I mean, 30 years.
Hoy, mga zombie, dapat nanonood kay Richard Hidarian. Para malaman niyo yung sinisigaw ninyo. Tanga to. Mahirap kasi imbentohin ho yung gamot sa tanga eh. Yung tanganisim virus na kumakalat ho sa buong mundo. Oo, marami, hindi lang ho Pilipino. Sa buong mundo, marami talaga hong tanga. Pag nakakapanood lalo ako nitong mga Kenneth Copeland, Benny Hinn, putang ay, mapapamura ka. Oo, ang daming tanga na naniniwala dito sa mga impacto na pastor-pastor nito, mga preacher-preacher, na ang laki ng kinikita. Dahil sa katangahan. Iisa ang Diyos, ang kukulit niya. Tuloy natin kay Justice Carpio. Is 80 plus 30 plus 6 years of trial. That's 116-year-old. I mean, unless meron siyang yung whatever is Enrile using, I think this is where Enrile comes handy. I think Enrile, yung stem cell yan or whatever they're using, Justice. But I suggest, I think stem cell works. I've seen it with some people. Hindi ko na pangalanan. Parang wait, parang bumata ito. Nung nakikita ko ng bata ako, para mas bata siya ngayon. Mukhang malapit naman ng Germany if you want to do stem cell. Tawa-tawa si Justice Carpio. Eat your cheese. Mag stem cell yung mga convicted or justice. Are they given that kind of privilege? Tawa si... Well, I don't know if you want to stay longer there. You are in jail already for life. I don't know if you want to live that long. 116 years old. Well, you never know with anti-aging technologies coming, Justice. Anything is possible. So I look forward to talking to you for the next 20, 30, 40 years, Justice Godwin, about what's going to happen here. But if you're younger person, right? If you're bato or like whatever, you're in your 60s, baka ma-survive mo pa yung 20, 30 years na yan, di ba? So I think they have a stake, right, in making sure things move in the right direction. Can the other principal people spill the beans on the others to give themselves some reprieve? Is that also possible, or it's too late now? They're past the quantum, the threshold of getting they can turn state witness, but they are the principal. So I don't know the rule in the ICC. Here in our country, you must not be the most guilty, no? So here they cannot if it were before our court. But I do not know if they will. That's applied there in ICC. Now, let's transition back dun sa hearings because I think we all know what was going on with that hearing. Obviously, as we speak, officially hindi na kasama sa alyansa si Amy Marcos, and to be honest, I don't think she's welcome back in any major Ilocano-speaking region from what I gather from our fellow Ilocanos, if I can put it that way. At malabo rin siya sa mga DDS sites, so it looks like malabo na si Amy Marcos. But nevertheless, having said that, I found the interventions very illuminating by government officials. No? Kasi Crispin Remulla, mamaya si John Vic, but Remulla said something like, our views are evolving, nag-fail yung justice system natin. You know, those were quite an interesting revelations, if I can put it, right? Or admissions, rather, confessions. How important are those, Justice, in terms of the next steps forward? Because many people are arguing, okay, if the justice system really failed, then why not rejoin ICC? Why not do some major judicial reforms? And why not form a truth commission? Kumbaga, go on a redemption arc. Because as we speak, Justice Carpio, medyo nahirapan ako. I'm actually here in Europe to also discuss parang, tignan. Tawa ng tawa si Justice Carpio, di ba? Oo. Sana yung mga ganitong klaseng usapan napapanood ng mga zombie. Justice Carpio na po yan. Hindi ano yan. Sa bigat ika ng ebidensya, at saka yun nga, ma-acquit man siya, uubos ng 6 na taon yung kaso na yan bago makapag-render ng desisyon. 86 na siya. Sabi nga ni Richard Hidarian, malay mo, baka nag-i-stem cell yan. Tawan-tawa si Justice Carpio, di ba mga friend? Sarap manood ng mga ganyan. Yan si Richard Hidarian, yung Pax Spurs, yung hindi yung sila maharlika po ng abnormal. Anyway, dadamputin na lang yan, tignan mo. Hindi na ho yan magtatagal. Nagawa kay Digong, ba't hindi magagawa kay Bato? Ba't hindi magagawa kay Sara? Inuna lang nga yung ulo eh. Hanggang ganyan sila, dakdak sila ng dakdak yan, mga Duterte na yan,
na bongbong wala utang loob, wala ho yan. Pupulutin na lang yan. Tingnan mo. In the sense na maraming kaso nakasampa dyan sa mga anak ni Duterte. Si Pulong Duterte, yung Manscarpio, tad na ho ng kaso eh. Hindi basta kaso ha. Mga Nobel recommended at kompleto sa ebidensya. Ha? Ewan ko, ba't hindi pa gumagalaw? Eh, ang nagsampa naman ho, hindi naman ho si Mang Kepoeng lang o yung natagakanto. Senator Trillanes ang nagsampa. Oh, ha? Kompleto ebidensya. Oh, alam nga namang sabihin na naman ng Department of Justice na lack of probable cause. Ha? Oh, di ba? Sigurado ho yan. Eh, mukhang si Justice Remulla, eh, iba na rin ang sinasabi, di ba? Oh. Eh, si Digong, eh, sagot ni Remulla, eh. Ano yan? Si Dan, it's already a done deal. Ha? Nandun na siya. Sagutin niya na doon. At saka inamin Justice Remulla na failure ang naging batas natin nung panahon ni Digong, di ba? Mga ano dyan, mga friend, ha? Kaya lang, itong mga zombie, malapit na mahal na araw. Kung kayo man ay mga Katoliko, magbalik loob kayo sa Diyos. Nagkakamali kayo na sinasamba, mga ading, mga amang, mga... Ha? Dinidiretso na kayo ni Digong. Nasa impyerno siya pupunta. At yung anak naman niya na Inday Sara Duterte, siya ang magiging presidente ng impyerno. Magkulab na tayo, mga hunghang. Mga paulit-ulit, mga friend. Yung pagiging tanga, paminsan-minsan lang. Sabi nga ni Ka-Percy, huwag naman parati. Huwag nyo nang gawing sakit. Yan tanganism virus. Wala akong galing yan. Taking yung daming tanga. Ano ngayon? Pero hindi ako naniniwalang wala akong ginastos ang Duterte dyan sa crowd na yan. Magkulab na po tayo, mga boss. Jeff Ramos na, shout out ha. Josephine Ilorca, shout out. Kalat ni Baya, shout out. May mga bagong nagsusubscribe, oh. Akira Milo, shout out. Sabi ni Kalat ni Marilo Pagbianak, shout out. Gandang gabi po tayo at sa mga ka-warriors. Tawa-tawa. Ang sakit ng maranasan nila yung ginagawa nila dito sa atin. Yung feeling entitled sila dito. Sa kabila ng pagiging smiling face ni Yusek Atty. Claire. Nagdadalamhati po siya kasi namatay po yung only brother niya. Dalawa lang po sila, magkapatid. Condolence, Yusek Castro, Atty. Claire Castro. Condolence talaga. Diyan naman tayo lahat mapunta, di ba? Joey Tobilea, shout out. Kalat niyo. Kailanman, hay, mabuti na lang. At ni kailanman at ni minsan ay hindi kami nagkaroon ng mga kabit ni Kasani. Ibig sabihin, wala kang kabit, ha? Mabuti na lang, praise the Lord. Oo, talaga lang. Wala tayo talaga niyan. Aminado ako dyan, mga friend. Pero mahilig din ako maglaro ng apoy, ha? Pero hindi yung para ako masunog, ha? Gaya nga ng sabi. Sinasabi ko po ulit-ulit, ang bisyo po ay hindi masama pag hawak mo siya. Ha? Pero pag hinawakan ka na ng bisyo, magpakamatay ka na, magdadamay ka pa eh. Oh. Ha? Ang bisyo po ay libangan. Oh, hindi ho para kayo maperwisyo yung buhay ng pamilya ninyo. Yan ho yan. Diba? Kaya nga bisyo eh. Libangan, diversyon. Yan ho ang ano ng ano eh, bisyo, diversyon. Eh kung hawak ka na ng diversyon, putay na wala ka ng pera, gusto mo pa magdibersyon. Meron na mga ganyan, mga nagumong sa bisyo. Droga, sugal, lahat. Pambababae, nasaktan ni asawa. Diba?
Yun ho, mga taong mahihina ang kanilang pananampalataya. Napapasok sila ng demonyo. Paulit-ulit, para sa akin, ito ho ang impyerno. Nagkalat ho ang mga demonyo dito, kaya po tayo mag-ingat. Panatilihin ho natin ating mga bahay ay sarado at hindi mapapasok ng mga demonyo. Mga magnanakaw, mga ganyan, di ba? Yun ho yan. Yun po langit, nakikita natin. Ito kita yan. Ito rin ho, paraiso. Ulit-ulit ako. Pag marami ho kayong pera, para kayong nasa paraiso, natutulog kayo sa malamig na kwarto, lahat ng gusto nyong kainin, pwede, lahat. Marami kayong utusan. Ha? Yun po eh. Oh. Chupista Bunao, shout out. Gandang gabi po kuya at sa pamilya mo pong mahal at sa mga kawaryos. Ano po yan, Sal Panelo, pag namatay si Digong, si Sara magiging presidente? Kumain ka na ba? At may tulog ka na ba? Baka dala ka lang ng gutom at puyat mo yan. Totoo, Chupista. Ito si Panelo, ito mo inabot, oh. Basta tumikit ka kay Duterte, sabog ang utak mo. Noel Matela, shout out. Sabi ni Enrile, paglaya ni Digong after 30 years, siya ang susundo sa at silang dalawa ang tatakbong presidente at vice-presidente. Bihira ka naman, Noel. Welcome to the club. Ganon. Kung 30 years lang, gaya na sabi ni Justice Carpio, swerte na nga niya kung 30 years lang. Baka sa grabe ng mga ebidensyang inaamin niya na, baka for life na siya doon. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, karaoke, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Oops. No, pwede kayong magnanay. O ano, Digong nyo, ayaw mo pa yan? Kinantahan ka ni Yusek Claire Castro. Dito naman kay Butike Panelo, sorry, no comment. Pataba ka muna. Ano ba, para naman kay Babalina, wala rin akong ganang makinig. Gregorio Uba, shout out, watching from Pagadian City. Leo Preno Lanesa, shout out. Walang palakasan dito sa Netherlands. Nakakalimutan nila na hindi Pilipinas dito. Joey Tobileo. Tanganisim virus, bago yan ah. Mga taga Hague, mag-ingat kayo. Mga OFW, huwag kayong magdidikit kay Robin. Dami niyang dala na virus. Baka pati mga hukom dyan, mahawa pa. Pista Bunao. Grabe po ang virus ng mga Duterte. Napanood ko kay Freddy Valera. May isang DDS, sobrang balahura ang bibig, umiyak. Paano daw yung ang tatay Digong daw niya ay wala na raw. Nasa Japan pala ang babae na yon. Kung mapanood po ninyo yung mga kawaryos, diring-diri nga si Freddy Valera sa kabalahuraan ng bibig niya. Tapos sa vlog naman ni Kakamping, puro pang peke and news. Ang daming ipapaareso ng Interpol na Quadcom. Siguro pag nahuli na sila at pagharap nila sa Quadcom, para naman silang di makabasag pinggan. Maricar ang name niya. Parang hindi kita Sorry ako sa mukha nun. Joey Gano, shoutout. Karox, may sayad na si Butiki si Baba, malakas din tama. Ang lalakas ng amats, totoo. Basta nadikit kayo kay Digong. Rodelio Felipe, shout out. Kasuhan mo, Amy Duterte kung maling ginawa nila kay Major Torre. Magaling ka, di ba? O dapat kasuhan mo Amy Duterte. Chupista Bunao. Grabe, ganyan na ba talagang kahirap ang mga Duterte? Sa halagang 500, 200, pinapatos. Kung maglabada na lang sila o kaya maglinis na lang ng bahay, 700 to 1K ang isang araw.
Isang araw lang, konting sipag lang para wag maging tanga. Chupista ulit to. Nakakatuwa ka, Tia Deli. Lagi kang nakakopyang kay Kopman. Oh. Alam mo si Tia Deli, kung minsan mahina spelling yan. Eh. Kopman kopyang ano niya, di ba? Hi, Tia Deli. Elizabeth Scarre, shout out. Good evening, Sir Rox. Birthday ngayon ng isang digong na mabait, makadiyos at kapatid ni Satanas. At isang santo na demonyo. Baka santong kabayo. Ha? Elizabeth Iscarre. Ito naman si Amy, na panay epal naman pinagagawa. Akala mo kung sinong may alam. May pagkabobo naman. Hindi porket anak ka at ngayon kapatid ng presidente. Matalino na tingin mo sa sarili mo. Tumahimik ka na lang at nakakahiya ka sa lipunan. Kagaya ng mga kapwa mo senador, na kagaya ni Robin, Bongo at itong si Bato. Ang dami niyong mga senador dyan na wala naman laman ng utak, kundi mag-ingay lang para hindi mabuking na mga miyembro kayo, ng mga bobo dyan. Kakahiya kayo bilang senador ng ating bansa. Kawawa nga si Juan de la Cruz, putang ina, mapapamura ka. Emily Sala, shoutout. Sir, patawa ka naman, babali na ba? Raul Villanada, shoutout. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless you and happy weekend. Happy weekend, Raul Villanada. Raul ulit, Kala siguro ng mga Duterte, ubra sa ICC ang mga kaartihan nila. Wala tabla kayo dyan. Tablado sila. Travis Herrera, shoutout. Magandang gabi po, sir. Thank you sa comments nyo. Sana'y lumawig pa ang subscriber nyo po. Salamat, Travis, Pero gaya na sabi ko, si Lord ang naglagay sa akin dito para sagupain ko ang kahayupan ni Grace Chingsay. No? Hindi ho ako marunong dito. Nagtinuruan lang ako ng anak ko, nagsimula ho ako sa zero. Kalaban namin kami, naging miyembro tayo ng Talino Warriors, nila Takeru Miyamoto, yung Mike Cervera na yan, Coach Jarrett na yan, maging miyembro ako niyan. Nagkaiwalay po kami. Nung sila ho ay Bongbong, ako po ay Lenny. Yun lang po yun. Pero magkakaibigan po kami niyan. Nila Anak Aboy Paraiso, si Asek Aboy Paraiso, napakabait po niyan. Sila, so marami kami, Talino Warriors. Kalaban namin yan si Kabayo, yan si FLM. Yung si Raul. Nakakapatid daw niya si Bongbong. Ang nakapirma sa birth certificate niya, si Pacifico Marcos. Garcia! Ano ba klaseng commissioner to? Patakbo ka ng patakbo dyan. Ewan ko sa'yo, Garcia. Ephraim, shout out. Gamitin ni Digong ang orasyon ni General MacArthur. Ang I shall return. Wala na. Federico Mandaco. Saan ba nakuha yung common law wife? Anong ibig sabihin nun? Nasa batas ba yun? Yung nanay nila Sara ay legal wife. Ano ba sila? Divorce? Anal? Legal separation? Nalilito ako doon sa common law wife. Si Sara ang ginagamit na apelyido ay sa tatay at nanay niya. Di niya ginagamit yung apelyido ng asawa niya. Ano kaya legalidad nito? Pati personal na buhay nila ay mukhang magulo. Paano ba nila pamamahalaan na maayos ang Pilipinas? Totoo yung Federico Mandac. Yung pamilya niya magulo pa sa bulbul. Oo. Kaya nga maganda ka pala sa English yung kabit, common law wife. Wala kaming ganyan, kalat niya. Ikaw, Mundo Cheng, shout out. Hoy, Amy Lacson. Ano bang meron? Bakit gano'n na lang ang pagtatanggol mo kay Digong? Halos buhay mo't kaluluwa ay binuhos mo sa kanya kahit walang tama sa batas at laitin mo ang kapatid mo sa ina na ating Pangulo. Ano bang klaseng relasyon meron kayo ni Digong? Parang iba na yata. Patay tayo dyan. Iba na naman nasa isip mo, mundo Federico Mandaco. Dapat dyan kay Amy at Panelo ay buhusan ng tig isang truck na asin.
para maalis yung sumpa na bumabalot sa kanila sa pagsamba nila kay Digong. Pati yung mga nagrarally, paliparan nila ng helicopter para magsaboy din ng asin para mawala din yung sumpa na bumabalot sa kanila. Totoo yan, Federico. Ha? Mabisa ba'y asin? Ha? Buhusan ko kaya si Grace Chingsay na asin. Tangina, Grace Chingsay ka. Buisit ka. Ha? David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox at sa mga ka-warriors. Yan pong nangyayari sa mga dutae ay ganti ng tadhana sa mga kasamaan na ginawa nila sa bayan natin at sa mga Pilipino. At yun naman pong sinasabi ni Tuco Estepanelo na baka maulit ang pangyayari kapag namatay si Dutae, manong magtigil-tigil ka, ay magtigil-tigil na siya sa kakapangarap na makabalik ang mga Dutae sa pwesto. Sa ngayon po ay mainit ang dugo ng mga Pilipino sa salitang Duterte, kaya mabuti pa na magpalit na lang ng mukha sila ng apelyido. Suggestion ko po ay gawing Dutertes na lang. Di ba? Perden San Juan, shout out ha. Good evening po, Karox. Karox, yung grupo ng Duterte tulad nila Panelo, Aimee, Robin Hood, Butanding, Bato, Bongo at iba pa, kung ano-anong pinapahayag, nagkaka-kontra-kontra, kaya tanga na lang talaga ang mga naniniwala sa kanila. Sa bagay, ganyan talaga kapag panatiko, hindi pinupuna ang kahinaan ng politiko. Totoo. Masi nga si Dutae, tayo na, maski ano na siya sabi, Duterte pa rin mga tayo. David Allen Mendoza, Arox, natawa naman ako sinabi niyong si Gibbs ay owner of the universe. Pero tumatakbo na senador sa Pilipinas. Ay naku, mga Pinoy, wag na po ninyong ipakita ang sobrang katangahan ninyo sa pagboto dyan sa Kibuloy, aka Mangkanor. Talaga, mga bobo eh. Dami. Pero sa totoo, kung di ako napunta sa social media, mga friend, hindi ko nagganyan pala, sobrang daming tanga. No? Sobrang daming may sakit na tanganism virus. Puta. Maski dito sa social media, tingnan mo. Pero yun nga, buti hindi ako nagla-live. Hindi ako mapatol talaga sa tanga. Oo. Sasakit lang ang ulo mo. Mahina ako dyan sa mga ganyan. Maski anong ipaliwanag mo dyan, tanga nga yan eh. Rhea Manampan, shout out. Ang dating Pangulo, Yusek. Di ba? Rhea Valero, si BBBM lang pala ang mga pagbabalik kay Digong dito sa Pilipinas. Tawa-tawa. Ayon yan sa ICC. Lagot, DDS, maging mabait na kayo. Dapat kay BBBM. Tawa-tawa si Rhea. Di naman siya pupunin. Ha? Bong Tupa, shout out. Buti nga, ang yabang nyo kasi. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Tia Delia. July 7, Alcantara, Christian Sen, mga boss, shout out. Dolor Garcia. Friend Amy Bingson, shout out sa inyo. Eman Escalona, nak, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out. Sabi ni Tia Deli, teka lang po, Xerox. Iba po kasi ang amoy ko dyan sa mga dramang pakikibaka ni Madam Tuliling. Di kaya si Madam Baba nag-aambisyon ma-line up na maging second common law wife. Ang gulo ni Tia Deli, nagtatanong lang po na may kasamang duda na anak ng putakting lasing. Kasi naman, Xerox, sumuko na pala ang Bataan, nahuli na po si Palos. Ano pa po ba ang inaapila nitong si Madam Epal Babalina? Kung ikaw po, Madam Baba, natutulog pa rin hanggang sa ngayon, gising-gising din, tapos na po ang boxing. No? Tumba at knockout na po ang kalaban, Madam Epal. Kahit maghabol ka pa sa tambol mayo, pahabain mo pa yung baba mo sa gigil at galit. Tawa-tawa si Tia Delio. May papayo ko sa iyo, Madam Tuliling. Huwag ka na pong mangarap na nakadilat ang iyong mahabang baba. Okay?
umuwi ka na sa inyo. Mag-impake ka at dalhan mo ng kulambo si Ingkong. Saka yung mga paborito daw niyang pagkain. Mahirap at dalhin mo sa dahig. Ba't nga ba hindi pa pumupunta yan si Lacson, si Amy? Baka sakali makapasok sa loob at mailusot mo ang sariling maleta at anik-anik para sa Panginoon ng mga zombies. Kung gusto mo at talagang matapang at ang apog mo, doon ka makipag-debate sa mga taga-ICC. Sila ang awayin mo at igisa mo na buwisit ka. Buti nga sa'yo dahil sa pagkabalimbing ng baba mo, sinusuka ka na pati ng mga buong Ilocanja. Sa halip kasi na pumaibabaw ka dahil sa koneksyon mo na babalina ka sa ginagawa mong pagbabalat ahas, pati sarili mong dugo tinutuklaw mo. Pwe, kaso-kaso ka, leche, layas ka nga dyan. Baka di ako makapagpigil, pihitin ko yung baba mo pat matulis. Papunta sa dahig, buisit, isang malupit na sumpang tiyanak sa bansang Pilipinas. Nakakahiya ka, hoy, kapal talaga ng abog mo, abot na hanggang talampakan, leche ka, kinam, mainit ang ulo ni Tia Deli, paktay tayo. Kanina tawa ka ng tawa sa umpisa, pagkatapos, init ulo mo sa tapos. Ha? Yes, Makise, shout out ha. Good day, Sir Rox. Ang kapangyarihan nila ay hindi umubra sa Netherlands. What goes around comes around. Mabuhay ka po, Sir Rox, and God bless always. God bless, S. Makise. S. Makise ulit, oh. Praying na sana tumaas ang number of subscriber mo, Sir Rox. Oo, salamat. Oo. S. Makise ulit, oh. Sir Rox, tawa ko ng tawa sa'yo kasi nakakapagmura ka na ngayon. Sige. Tao lang ha. S. Makise ha. Ko yung pari nga, nakakapagmura din paminsan-minsan, di ba? S. Makise, oh. Sir Rox, indeed, good thought, Sir Rox. Alisin ang inggit sa katawan. Malaking kasalanan yan. Totoo. Tsaka yun nga, di ba, friend? Pag nainggit ka, ang sinisisi mo kuminsan, si Lord. Para bang, Lord, bakit siya ganun? Ako ganito. Pero pag tumingin ka sa mas mababa sa'yo, nyari, kumikita ka ng 2,000 sa araw, tinitignan mo yung si Baste na parang namumulot ng pera at saka si Pulong. Tsaka yung mga Duterte, puta, maingit ka talaga. Yeah. Oh. TJ Show, shout out. Hello, Sir Rox. Wala namang masama sa intensyon ni Hanelet at Kitty. Natural lang na gusto nilang dalan ng pangangailangan si Digong. Ang kaso lang, kung ilang maleta yan, 2 balikbayan box, aba, insulto naman ata yan sa ICC jail. Para bang sinasabi nila na kailangan ni Digong ang kumot, facial lotion, mga skincare. Ikirya. 3J soap na to eh. At kung ano-ano pa. Una, Sir Rox, dapat tumawag muna sila sa ICC jail at tinanong kung ano-anong bagay ang pwede nilang maibigay kay Digong. Ano bang bawal at ano ang pwede? Ilang piraso ang kailangan pwedeng dalhin. Kaso dumating ata sa dahig na para bang sa hotel na tuloy nila. Bilanggo po si Digong, hindi turista. Ganon. Akala nila, bakasyonista yung tatay nila dun. Kao naman. Sakit na ulo ko sa'yo, 3J Show. 3J Show ulit, oh. Sir Rox, ito si Panelo. Tama. Alam niya, lipas na ang kanilang kasikatan. Kung nung presidente pa si Digong, hari sila ng Pinas. Iba ngayon, si Amy naman, kung ano man ang kanyang motibo sa mga ginagawa niya, sa kanya rin bumabagsak. Hindi na nga siya pumasok sa survey, although I really do not believe in the survey. Totoo, pares tayo. Ano survey yan? Sira ulo yan. Ted, kawawang mga DDS, umaasam ng people power sa kanilang rally kahapon.
Huwag na kayong managinip ng people power. Walang people na pupunta sa inyong rally. Mga bangaw pwede. Hindi na nga binabanggit ng media ang rally niyo. Kaya, baliw na lang ang gusto pang makiisa sa inyo. Totoo yan, Ted. Ay, naku. Unballet. Shout out. Sa ibang bansa, ang tawag niyan, girlfriend. Kasi hindi kasal. Nagsama lang. Oo. Parang, kumbaga, meron din mga tayo, kulasisi, mga ganun. Lisa Cruz. Magaling si Atty. Claire. Kesa Amy. Malayo naman, Lisa. Layo-layo. Lisa Cruz ulit. Oh. Dapat noon mo pa ginawa yung pagbabago ng batas. Pasintabi na lang sa mga kagaya nila Robin, Willie at mga sikat lang kasama dinastiya, bawal tumakbo. Malia Leonora Roque, shout out na ka. Ang birthday wish ko kay Duterte, gaya ng wish ko nung huli kong nakita ang chihuahua ko. Chihuahua ko. Run free, Digong. Dahil wala naman masyadong impact mga rally kahapon, siguradong manghihinayang na maglabas ng pera mga nagpipinance ng mga rally bago magpasko. Parang dinosaur na lang mga Duterte, magiging history na lang sila. Totoo yan, Malya. At saka yun nga, expect the better. Siyang pa ho yung mga dadamputin na kasapakat niyang ni Digong. Oo. At ako malamang sa alamang nakasama si Inday. At nakaredy pa raw ho yung pinagsakyang private jet sa Villamor. Hindi pa ho raw sinosoli. Bato! Romeo Calusa, shout out. Mag-save ang Pinas kung ang halimaw na si Duterte habang buhay ng kulong. Kung kulong, totoo. JC ulit to. Si Rox, at least naramdaman ni Sarah, Hanil at Kitty na sila ay powerless sa Netherlands. Kasi naman feeling nila, mga Duterte sila, mapera. Nasusunod ang gusto nila. Pero sa dahig, olat sila, bokya, tawa-tawa si JC. Kasi naman, biruin mong magdala ka ng maleta, ng balikbayan box sa preso. Alam mo bang insulto yun sa mga judges, police at mga nagbabantay? Ano to, Pilipinas? Na basta-basta lang kayo aapir na may daladalang mga bagahe, nag-i-inspeksyon ba mga yan? Nag-ask ba sila, Sara, ng kung ano pwedeng ibigay sa preso? Aba napahiya tuloy kayo, di ba? May tuliling nga mga putres na yan. Si Rox, yung people power na yan, sinabi ko na wala yan kahit pa 1 milyon na mag-rally dyan hanggang hindi nila kakampi ang AFP Catholic Church, mga negosyante, bokya yan. People power, ek nila. Hindi nga nila umabot man lang sa kalahating milyon sa Davao. Davao na yun, ha, Sir Rox. Dapat baluarte nila, hindi po kasing weak si BBM. Kung ang mga Duterte is one step ahead, si BBM nakabalik na. Tsaka itong Duterte na to, putik to. Ngayon ko lang nga na yan Utay na, oo. Kalay mong sumikat sa Pilipinas yan, ganyang klaseng tao, no? Bastos, no? Grabe. Kung ganyan ka magsalita, barangay captain, tinatakbo mo, hindi kayo boboto ng tao. Puta ka na, kalay mo na iboto presidente, gago. Klaseng katangan yan. 3J po nito. Pauwi na si Sara at magtrabaho, pinapasweldo na siya taong bayan tapos andun sa ibang bansa at ibang tinatrabaho. Okay, Sara, ganyan ako Baka siya matrabaho naman, sunod sa tatay niya. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox, at sa mga kabosing, ingat po, and God bless us po. God bless, Rodelia. Jan Dimango, my friend, shout out. Mike, Michelle Edwin, shout out. Mga boss, mission accomplished mga friend. Oo, hanggang bukas po muli. Sana nasiyahan kayo sa vlog ko. Oo. Marami rin tayo na pag-usapan, di ba? Si Digong na siniligtas niya raw si Leni Robredo para hindi ma-impeach. Gaano kabugok yung mga gumagawa ng mga ganitong, no? Sa bagay sa YouTube,
lalo sa TikTok, marami kang makikita mga kabutihan ng mga halimaw. Sa tanga, lusot ho yan. Good night mga boss. God bless.